Alright, may nakita tayo dito na kapapost lang ni Attorney Enzo. Ito pala yung dahilan mga kakabsat, no, kung bakit hindi naglabas ng warrant of arrest ang 5th Division na plunder case ni Jinggoy. Bakit yung Division 2 lang ang naglabas? Pero bakit hindi naglabas yung Division 5? Ating alamin. Pasok, Attorney Enzo. Alright, pasok, Attorney. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro. May piwali, may totoo. Dito, Leonardo, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Richard Spring, Pokis, at saka sa lahat. Shoutout sa inyo mga kabsat. Ngayon may mga nagtatanong sa akin, Attorney, bakit kasi ang tagal maglabas ng arrest warrant nung 5th Division? Di ba sabay naman silang ni-raffle? Tama po. Pagka-file nung kaso, isinampa ng ombudsman yung kaso sa Sandigan Bayan, agad-agad nag-raffle ang Sandigan Bayan. Napunta sa dalawang divisions. Ang unang kaso nag-raff sa 2nd Division. Yung kaso ng plunder at isa pang count ng graft sa 5th Division. O ngayon, bakit natatagalan yung 5th Division? Samantalang yung 2nd Division kaagad-agad naglabas. Mayroon kasing motion na final ang abogado ni Jinggoy. Yung abogado ni Jinggoy ay nag-file ng motion to withdraw arrest warrant. Nag-file siya ng motion to withdraw para doon sa inilabas ng arrest warrant. Nagpiyansa sila, pagkapiyansa, nag-file ng motion na i-withdraw daw yung arrest warrant. Pero dito, sa plunder, may final yata silang motion. Kini-question nila yung pag-file ng kaso. Ang ginagamit nilang ground, deny daw sila ng due process. Yun ang sinasabi ni Jinggoy, mga kabunyog. Ang sinasabi ng mga abogado ni Jinggoy, nag-file sila ng motion doon sa 5th Division. Kini-question nila yung plunder at saka yung graft. Bakit daw? Kasi hindi daw sila pinagbigyan ng due process. Bakit? Hindi daw sila nabigyan ng kopya ng desisyon ng DOJ. Hindi daw sila nabigyan ng kopya ng desisyon ng ombudsman. Kaya hindi daw nila alam ang charges kay Jinggoy. Yun yung paliwanag nila. Dahil wala daw silang natanggap na kopya ng resolution ng DOJ, ng resolution ng ombudsman, wala silang alam ng mga kaso ni Jinggoy. Kaya denied yung due process, kaya hinihiling nila sa 5th Division ng Sandigan Bayan na wag maglabas ng warrant. Kaya pinipigilan nila ang paglalabas ng warrant. Yun yung motion nila doon sa 5th Division. Ngayon, syempre, dahil may motion na ganun, kailangang i-consider yan ng Sandigan Bayan. So, kailangang i-resolve yan ng Sandigan Bayan. Pero, hindi na kailangan ng hearing dyan. Ma'am, yan? Summary lang yan. Ibig sabihin, baka bukas may resolution na yung Sandigan Bayan. O baka Tuesday or Wednesday, may resolution na ang Sandigan Bayan. Ano ang posibleng resolution ng Sandigan Bayan? Posibleng pagbigyan yung argumento nila. Pwedeng ibabalik yan sa ombudsman. Or pwede ring denied. So pag sinabi ng Sandigan Bayan, denied. So ibig sabihin, tuloy na yung paglabas ng arrest warrant. Tuloy, itong ginagawa ng kampo ni Jinggoy, ano na lang Delaying to? tactics. Mga last minute na lang ito na, mga last minute na lang nila itong mga remedyo. Pilit nilang ginagawa ng paraan na huwag maglabas ng arrest warrant. Pero di na Kasi pag naglabas ng arrest warrant ang 5th Division, plunder yun eh. Non-bailable yun. Mabuti kung graft. Yung graft nakakapagpiyansa, yung plunder. Ngayon, yung argumentong ginagamit ng mga abogado ni Jinggoy na hindi nga daw sila nabigyan ng kopya, nung may resolution daw ang DOJ na si Jinggoy ay kasuhan ng plunder at saka graft, wala daw silang natanggap na kopya. Nung magbigay daw ng resolusyon, maglabas ng resolusyon ng ombudsman, nasasampahan ng kaso si Jinggoy ng plunder at graft, wala rin daw silang na-receive na kopya. So denial daw yun of due process. Mga kabunyog, mga kababayan, bawat galaw naman ng Department of Justice, bawat galaw ng ombudsman, nagpipress phone, nagpipress briefing, sila na lang yatang hindi nakakaalam. Kaya itong mga itong mga argumentong ito ng abogado ni Jinggoy, sus naman, ang unang balita niyan, sabi ng DOJ, tapos na ang preliminary investigation ng DOJ, naglabas na sila ng recommendation, sinubmit na nila sa ombudsman. Pagkatapos naman ng isang araw, nag-press con si Ombudsman Boying. Ang sabi ni Ombudsman Boying Rimulya? Ang sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, by Wednesday, May 28, magpa-file na kami ng kaso kay Jinggoy. Plunder sa graft.
Ibig sabihin, public yung announcement eh. Public yung announcement. So bakit nila sasabihin hindi nila alam yun? Alam nga ng publiko. Ako nga, binag ko pa yan ilang beses. Di ba mga kabunyag? Ay, alam nyo, palusot na lang ito ng mga abogado ni Jinggoy. Kung ako ang abogado ni Jinggoy, pag nabalitaan ko na mayroon ng resolution, agad-agad aaksyonan ko yan. Di ba mga kabunyag, mga kababayan? Sus naman, alam ng publiko, nakakasuhan na si Jinggoy. Sinabi na yan ni Ombudsman Buying. Sabi ni Ombudsman Buying, ready na ang information. Ang ibig sabihin sa amin mga abogado, pag may information na, ibig sabihin, yan na yung charges. Sinabi na rin na yung Ombudsman Buying yung ikakaso. Plunder, saka, graft. Sinabi na rin yun. Diba? Bakit ngayon na nandyan na sa Ombudsman ay sa Sandigan Bayan na i-file na yung kaso, saka sila mag-re-raise ng ganyang issue? Ang issue ng abogado ni Jinggoy, napanood ko yung interview, we were denied of due process. We were not provided with a copy of the DOJ resolution and the Ombudsman resolution. So we were not aware of any charges for our client. Sus naman mga kabunyog. Alam nyo itong mga taong ito, itong mga abogadong ito, ang linaw-linaw naman. Ang linaw-linaw, nabalita na yon, di ba? Binalita yon, nag-press con pa si Ombudsman Buying. Kaya lang, ngayon nila sasabihin yan, ngayon na nila sinasabi yan, nandyan na sa Sandigan Bayan. Too late! Huli na! Ngayon na nasa Sandigan Bayan, saka na kayo magki-question. Ay, mga kabunyog, mga kabunyog. Unang-una, ngayon lang ba sinabi nakakasuhan na si Jinggoy o may kaso na, may ready ng kaso na plunder at graft? Ang tagal na niyan. Lagi na nga nating sinasabihan ng Ombudsman, sabi nyo kakasuhan nyo na, bakit ang tagal-tagal? Di ba? Anyway, syempre, ang ginawa ng 5th Division, yung may hawak ng kasong plunder ni Jinggoy, in-entertain naman muna yung motion. Kumbaga, hindi naman pwedeng hindi i-entertain yun. Kaya in-entertain. Sa tingin ko, baka bukas or Tuesday, maglalabas na ng resolusyon ang 5th Division ng Sandigan Bayan. Ang sasabihin dyan ng Sandigan Bayan, hindi na deny ng due process si Jinggoy Estrada, kaya tuloy na ang kasong plunder. Pwede rin na kampihan ng Sandigan Bayan si Jinggoy, sasabihin, totoo yan, denied ng due process ang accused na si Jinggoy Estrada. Kaya lang, sigurado, grabe ang reaksyon ng taong bayan yan. Questionably pa naman itong 5th Division. Kasi itong 5th Division, ito yung nag-acquit kay Jinggoy nung unang plunder case niya. Kaya medyo may mga reactions nga dito sa 5th Division eh. Paano yan? Di ba dyan yung plunder case daw ni Jinggoy noong yung unang plunder case niya, yung pangalawang plunder case niya, yung sa Napoles? O kaya medyo nagre-react nga dito sa 5th Division na ito. Pero hintayin natin mga kabunyog. Ano ito? Malalaman natin yan kung ano talaga ang magiging desisyon nitong 5th Division. Ang inaasahan natin, itataguyod at papairali ng 5th Division kung ano yung batas. Normal lang ito na gawin ng mga abogado ni Jinggoy yung mga lahat ng remedies na available sa kanila, pero ako naniniwala ko hindi na dapat pagbigyan yan. Delaying ticks lang yan. At saka paano naman nila nasasabing denied sila ng due process? Ang haba-haba na ng prosesong ito. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Yun. My God. Bunyog! So in short, pinapadelay lang talaga nila. So naghain pala sila sa 5th Division kasi alam nilang doon yung doon yung plunder case niya. Kaya pero wala na. Hinog na, 'di ba? Sabi nga ni Sabi nga ni Boying Rimulya, hinog na. 'Di ba, Sir Leonardo? Kaya wala na. Bukas may asahan. Grabe talaga. Na-excite ako, Sir Leonardo, bukas kung anong mangyayari. Lunes na Lunes. Ang petsa mo bukas? June 1! Hello, June! Magugulat na lang tayo. Kumpare ni Jinggoy sa 5th Division. Ay, ganun ba? May kumpare talaga siya doon. Sana all may kumpare. Okay, next topic tayo. Kay Attorney Enzo pa rin tayo, maabsat. May magandang topic po dito. Okay, last topic tayo kay Attorney Enzo. Mega love shout out
Guys, meron palang banat itong si Pangulong Bongbong Marcos at long last. Binanatan pala niya itong si Amy Marcos. Ano bang sinabi niya? Wala akong idea dito ah. Sige, pakinggan natin. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat mga kakabsat.